Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, panibagong daily puzzle na naman. At ito pong puzzle na ito ay sa bandang dulo merong napakagandang mate. Ayan, so bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So ito pong puzzle na ito, white to play and win. And try nyo pong hulaan kung anong sagot or try isipin. So, bibigyan ko po kayo ng 5 seconds para hanapin yung sagot. I-comment nyo lang po kung makikita nyo yung last move. Ayan, yung final move. Wag po yung full variation kasi may spoil yung ibang Pajaffers na gustong magsagot ng puzzle na ito. Okay, so sasabihin ko na po. Ayan, kung gusto nyo pa talagang isolve, i-pause nyo lang yung video. So, dito, ang gagawin ng itim is dadama na or check dito and kakainin yung rook. So pag ganun po nangyari, baka manalo pa yung black or matabla yung laban. So yung mga obvious moves dito ng white is chumek or chumek dito, pero after that wala na pong mangyayari kasi wala nang check. At the same time, pag chumek ka dito, kakainin lang po yan and talo na yung white dito syempre kasi queen na next move. So ano ba ang tamang tira? So, madali lang naman yung first move at tingin ko majority sa inyo nakita na ito po yung tamang tira. Rook h5. So, simple lang ang threat nito. Bishop g7, checkmate. Ayan, double check po yan. Kaya ang mga possible na itira ng black ay ito lang, queen f1 or queen a7 check. Pag dumama, once again, gaya ng sinabi ko kanina, pwedeng mag bishop g7, checkmate. Or pag nag queen h1, same lang po yan, bishop g7, double check and checkmate na po. So kailangan chumek ng itim, otherwise mamamate ka agad siya. So pag dito siya chumek sa f1, merong bishop f4, harang po sa check, at the same time discover check and checkmate na. So dito dapat siya chumek sa a7 and ito na po yung crucial. Kailangan makita mo kung anong tamang tira. So, simple lang naman. Kung gusto mong isolve, i-pause nyo po yung video. So, sabihin ko na. So, ang tamang tira dito is rook e7. Ayan. So, simple lang. Pag kinain po yan, king takes e7. Pag kumwin, merong bishop e3 check. Oops. Bishop e3 check. Panalo na po yung puti. Discover check. Kakainin na yung queen next move. And wins ang mangyayari. So, force po yung black na chumek ulit. Otherwise, merong checkmate in 1 na bishop g7 and force siya na dito chumek sa a2. So, bakit bawal po dito sa f2? So, same case lang po ito nung kanina. Pag chumek, haharangan and mate na po ang mangyayari. So, ang daming discovered check dito sa problem na ito. So, ang gagawin niya is check siya dito sa a2 and ito na talaga yung yung malupit na tira. Ayan. So, kailangan pag-isipan mo ng mabuti kung gagalawin mo na yung king or ihaharang mo. Ayan, so ito po yung critical moment. And ang tamang tira is rook e6 muna. Ayan, so hindi mo muna gagalawin yung king. And once again, force po yung black dito na bumalik lang sa a7. Kasi pag dito siya chumek, makakaharang ulit yung bishop. So force po siya chumek sa a7 and kailangan makita mo yung king g6. Ayan, so ito po yung kailangan mong itira. Bakit? Kasi pag dito ka sa f6 pumunta, makaka-check siya dito and mahirap na po. Ayan, pag naka-check siya sa malapit, mahirap na. At the same time, walang mate po. Pag queen d4, walang mating harang. So dito ka dapat sa g6. And dito, merong 3 choices yung black. Una, pwede niyang galawin lang yung king, pero mate po kaagad yan. Ayan, so pag umiwa siya doon, mate ka agad. Pangalawa, pwede siyang chumek dito, queen h7 check, pero may king f6. Ayan, yan yung gagawin natin. Pero yung isang choice, pag dumama ka agad siya dito, ayan, check. Meron pong bishop g5, harang, tas check doon. After king g8, rook e8, checkmate na naman ang nangyari. So, yung isang move niya is queen h7. Ayan po yung critical move. At ito na yung beautiful checkmate. Ito na yung napakagandang mate. So after queen h7,
forced po tayo, dito tayo sa F6 and wala na po siyang check dito, so obligado siyang dumama na lang. And after dama, titira po tayo ng rook E8 check, and kahit anong iharang niya, mate na po. Pero mas maganda kung ito yung iharang niya. So after queen GG8 check, ayan, queen GG8 hindi pala check, harang sa check pala. So after queen GG8, merong bishop G7, checkmate, at napakalupit po na mate. Ayan, pattern. Hindi makain ng dalawang queen kasi nakapin, and minate ng bishop. So kakaibang pattern po ito. Napakalupit na puzzle. Ayan, napakaganda ng final position. From here, naging ganito. Ayan, so magagaling talaga ang mga chess composer. Nakakatuwa yung mga kinocompose nila na chess problem. So hanggang dyan po muna tayo. Hopefully, nag-enjoy po kayo sa napakagandang puzzle. Hindi ganun kahirap, syempre, pero marami ring tactics involved, and yung resulta, napakagandang position. Ayan, so hopefully natuto po kayo and nag-enjoy, at check nyo po yung bagong channel membership namin sa main channel page. Meron po kaming live tuwing 7 PM pero for members only. Ayan, so maraming salamat po mga Pajaffers!